everybody, this is Pastor Stephen. Welcome sa ating Inspire Podcast. Naniniwala po ako na anuman pong level ng inyong pananampalataya, there is always another level for your life. I'm thrilled and excited na kayo pong lahat ay makasama ngayong araw na ito. At ang layunin po ng podcast na ito ay mabigyan ho tayong lahat ng access sa mga stuff that I've been sharing na maaari pong hindi na ipapublish in public. In the future, I've been praying na magkaroon ho tayo ng pagkakataong masaksihan ng mga inspiring conversations kasama ang mga inspiring people na I will pray na makapag-add po ng value sa inyo. But for now, you are stuck with me and I'm excited to share to you what God has placed in my heart today na naniniwala po kung makakatulong sa bawat isa sa atin in order for us to be reminded of the purposes na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And I'm gonna use a verse in Jeremiah chapter 1 na naniniwala po kung kailangan nating lahat. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 1 verse 5, ito po ay pertaining kay Prophet Jeremiah na batang-bata, inexperienced, pero may pagtawag. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Parang sarap pakinggan mga kapatid ng mga salitang ito. At ang prayer ko ngayong araw na ito is for God to remind all of us kung ano man ang layunin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam niyo po si Jeremiah in essence became the leader of Judah. Meron siyang napakabigat na assignment kung saan siya ay gagamitin ng Panginoon to deliver a special message sa mga tao na nakakaramdam ng oppression at nawawalan ng pag-asa. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, what you are about to go through sa mga susunod na dekada is going to be tough. But merong assurance ang Panginoon that God will see you through, na kayo ay tutulungan ng Panginoon. But unfortunately, maybe because this assignment is too big for Jeremiah, pakiramdam ni Jeremiah, hindi niya kaya yung trabahong pinapagawa ng Panginoon. In essence, he doesn't want to do it. He felt like he was too young, he was too inexperienced, at pakiramdam niya, unqualified siya. Pero may assurance sa Panginoon na ang sinabi ng Panginoon sa kanya, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. How inspiring are those words mula sa ating Panginoon? But unfortunately, Jeremiah was too insecure. Sumagot si Jeremiah sa Jeremiah chapter 1 verse 6 na ang sabi mismo niya, O Sovereign Lord, I cannot speak for you, for I am too young. Ang sabi ng Panginoon, you are going to be a prophet to the nations, pero ang sagot ni Jeremiah, I cannot do that, Lord, because I'm too young. Yung kanyang insecurity or feeling of inadequacy, na pakiramdam niya hindi siya enough. Meron siyang negative view of himself, ang humahad lang sa kanya ngayon para sundin niya ang purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. And I believe many of us are experiencing the same thing, na para bagang dahil sa pagtingin natin sa ating mga kakulangan, ay hindi natin magawa ang pinapagawa ng Panginoon. Sometimes we feel insecure sa mga weaknesses and limitations natin. Alam niyo po ba na ang insecurity is a form of anxiety na more focus on yourself? So in essence, insecurity is anxiety about yourself. You are anxious kung magagawa mo ba? Ma-accomplish mo ba? Enough ba ako? Kaya ko ba? Do I have what it takes? I wonder how many among you right now na may assignment ang Panginoon sa inyong buhay and you are not doing it because you feel insecure. I wonder how many of you ang may misyon na pinapagawa ang Panginoon sa inyong buhay and you are not doing it because you feel like you are unworthy of the assignment that God has entrusted to each and every one of you. Unfortunately, ang insecurity ang lumulumpo sa ating ability to walk in the purposes of God in our lives. Gusto ng Lord na tayo ay magtagumpay. Gusto ng Lord na malakaran natin ang kanyang purpose sa bawat isa sa atin. Gusto ng Lord na ikaw ay makapagtagumpay. And many of us are shouting about victory, but we don't experience victory in our lives because we are too focused on what we cannot do. Madalas tayo nakafocus sa ating mga insecurities. Insecurity sa ating muka, maaaring insecurity sa ating skin color, maaaring insecure tayo sa ating educational background, o maaaring tayo ay insecure sa ating mga social status or financial capacity. Lagi nating sinasabi sa ating sariling, I suck, I deserve this life, I don't have what it takes. Pakiramdam mo you are not gifted, pakiramdam mo you are not experienced enough. But let me just tell you this, my friend, you will remain in that insecurity
if we will keep on focusing on what we wish we have instead of focusing on what you already have. Ano ang sabi ni Jeremiah? I'm too young. Ang assignment ng Panginoon sa kanya, you will be a prophet to the nations. It makes sense. Kasi Lord, kung gagamitin mo akong spokesperson, I need to be articulate. I need to be eloquent in my words. Pero I cannot do that. Pero sumagot ang ating Panginoon. Ang sabi ng scripture, the Lord replied, do not say I'm too young, for you must go wherever I send you and say whatever I tell you. Do not be afraid of the people, for I will be with you and I will protect you. I, the Lord, have spoken. Then the Lord reached out, touched my mouth, and said, look, I have put words in your mouth. Beautiful words. Ano sinasabi ng ating Panginoon? I know your limitations. I know your weakness. Alam kong bata ka pa. Alam kong hindi pa sapat ang iyong experience. But be reminded that it's not your words that I'm going to use. It is my words through your mouth. Ibig sabihin, ako ang magsusupply. Ang Diyos ang magsusupply ng salitang hindi kayang i-articulate ni Jeremiah. Anong sinasabi ng scripture? You cannot, but God can. You are not enough, but God is more than enough. Maaaring sinasabi natin sa ating sarili, Pastor, I am not enough. Who told you that? Maaaring sinasabi mong, I'm not too smart. Who told you that? Maaaring sinasabi mong, I don't have the credentials. What credentials are you talking about? Pakiramdam mo man unworthy ka, incapable, or sufficient, but always remind yourself, God is your sufficiency. Sometimes, hindi mo maramdaman na enough ka, hindi po talaga tayo enough. But God is more than enough. Si Satan lagi kang tatawaging unqualified. Lagi niyang sasabihin kulang ka. But God qualifies the called. Kung tinawag ka ng Panginoon, yung calling mo mismo, ang iyong qualifications. Sometimes nga lang, yung perception natin is affected by the social media platforms that we have. Nakabase kasi minsan ang ating validation o pakiramdam ng appreciation sa number ng views and likes doon sa mga pinopost natin. Alam niyo mga kapatid, we are not called to find our validations on Instagram. Tayo ay binigyan ng regalo, ng talent, ng skills ng ating Panginoon. Hindi lang para dalhin at ipakita sa social media, kundi dalhin ito sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Kasi kung lagi tayong maiinggit sa dami ng mga resources, sa dami ng mga opportunities, at dami ng talents and giftings na meron yung iba. Kasi kung lagi tayong maiinggit sa mga resources at mga opportunity na nakukuha ng ibang tao, hindi na natin talaga malalakaran ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. We are not called to envy their blessing. We are called to count our blessing. Huwag nating paniwalaan ang sinasabi ng kaaway. Ang lagi niya sasabihin, you don't have anything. Ang lagi niya sasabihin, you are nothing. Pero paniwalaan mo ang sinasabi ng ating Panginoon. It's not about how much you have. It's all about what you do with what you have. Ano mang bagay na meron ka, paano mo ini-steward, paano mo ginagamit ang mga giftings na pinagkaloob ng Panginoon sa iyong buhay. Naalala niyo po ba yung parable of the talents? Kung saan ang master ay nagbakasyon in essence at ipinagkatiwala niya sa kanyang mga servants yung kanyang mga yaman. Ano ang sabi ng scripture? Yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 2, yung isa binigyan ng 1. Sabihin na lang natin yung isa binigyan ng 5 million, yung isa binigyan ng 2 million, at yung isa binigyan ng 1. Kung titignan mo kagad, hindi na balanse yung ipinagkaloob sa bawat isa sa kanila. Pero imagine niyo to, mayaman itong master na ito, at maaaring marami siyang servants. Pero sa dami-dami ng servants, 3 ang kanyang pinagkatiwalaan. Bakit? Hindi naman kasi entitled ang servants dun sa mga yaman ng kanyang master. Pero ito'y paalala sa bawat isa sa atin na anumang meron tayo, meron ka mang 5, meron ka mang 2, o meron ka mang 1, ang bawat servant na katulad natin, hindi tayo entitled for it. We are just stewards, pinagkatiwalaan. Hindi tayo entitled, entrusted tayo. Pinagkatiwalaan tayo ng master ng mga bagay na maaaring hindi pantay-pantay compare sa iba, pero pinagkatiwalaan ka pa rin. Maaaring iniisip mo, Pastor, hindi ko deserve ang 2. Pastor, hindi ko deserve ang 1. Oo, maaaring sa palagay natin, konti ang 1. Pero di ba ang deserve natin 0? Pero binigyan pa tayo ng 1. Binigyan pa tayo ng 2. Ito'y paalala sa atin. Mabuti pa rin ang Diyos sapagkat meron siyang inintrust sa bawat isa sa atin. Yun ang sinasabi ng Panginoon kay Jeremiah. Alam kong hindi mo kaya magsalita. Alam kong bata ka pa. Pero ako ang magsusupply ng salita sa iyo. Ako ang mag-i-entrust ng ability for you to speak. Alam nyo, nung narinig ito ni Jeremiah, from that day on, hindi niya na pinagdudahan ang authenticity ng kanyang pagtawag.
naniniwala ako, anumang weakness and limitations na meron sa ating buhay, ang tunay na solusyon is to put our security on the proper perspective. Kailangan lang ma-realize natin, Lord, anumang bagay na meron ako, lagi naman tong kulang, pero maraming salamat, ikaw ang aking sufficiency. Kung babalikan natin ang Jeremiah chapter 1 verse 5, there are a lot of assurance right there na pwede rin nating panghawakan sa atin kung tayo man ay tinatawag ng Panginoon sa kanyang mga layunin at purpose at pakiramdam natin we don't have what it takes. Ano uli ang sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 5? Ang sabi, before I formed you in the womb, I knew you. Tingnan nyo to, no? Ang gandang reminder sa bawat isa sa atin. Ano ang sabi dun sa first 4 words? Before I formed you. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang nag-form sa atin. Alam niyo po ba, ang Hebrew word ng salitang formed is that word framed and fashioned. So kung i-rephrase natin, before I fashioned you, before I framed you, ibig sabihin, I formed everything about you. Lahat ng bagay na meron sa iyo, si Lord mismo intentionally niyang ibinigay at ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Tingnan nyo nga naman ang Panginoon, napakabuti niya sa ating buhay, na siya mismo ang nag-frame, siya mismo ang nag-fashion, at lahat ng bagay na meron sa atin ay ibinigay mismo ng ating Creator. Kung mapapansin nyo sa panahon natin ngayon, kapag ang isang bagay ay handmade, mas mahal. Handmade na bag, handmade na sapatos, ano man bagay na handmade, mahal. Bakit nga ba mahal kapag handmade? Kasi 'di ba kapag handmade ang isang bagay, halimbawa bag, kapag ang bag handmade, ginawa ng kamay, it represents the person who made it. Para tayo nagkakaroon ng sneak peek sa buhay ng taong gumawa nito. At kung tayo ay handmade, formed ng ating Panginoon, para bagang every time natitignan ka ng tao, lagi siya nagkakaroon ng sneak peek kung sino ang creator ng ating buhay. Minsan nga lang, may ugali tayo na ang bilis-bilis nating husgahan ng finished product na hindi naman natin na-witness yung focus and hard work na nilagay nung taong naglikha doon. And sometimes, people will easily judge you based on what they see sa iyong current situation, pero ikaw ay pinaghirapan ng Panginoon. Ikaw ay creation ng Panginoon. He formed you. Pero hindi nagtapos doon. Ang sabi ng scripture, before I formed you in the womb, I knew you. I love that part. I knew you. Kilala ka ng Panginoon. In fact, ang Hebrew word nito, I know you in a personal way. Kumbaga bago ka pa i-form, i-fashion ng Panginoon, He already had the picture before He even started molding you. And sometimes sa mga tao, they will judge you based on where you are right now, pero nakita na ng Lord ang iyong destination. Madali tayong mahusgahan ng tao based on where we are right now without even referencing kung saan tayo nanggaling. Gusto ko lang i-encourage ang bawat isa sa atin. Malayo ka pa, pero at least malayo ka na. At alam ng Diyos yun. Maaaring mahusgahan tayo kung nasaan man tayo naroroon ngayon, pero alam ng Diyos kung saan tayo nanggaling. Maaaring hindi tayo perfect, pero at least meron tayong progression. And I believe kung tayo ay lagi lang kakapit sa katotohanan ng kilala tayo ng ating Panginoon, siya ang nag-frame at nag-fashion sa atin, mas magiging magaan at payapa ang ating buhay. Lagi mong tatandaan na hindi ka man lantad ngayon, hindi ka man hayag ngayon, hindi ka man nakikita ngayon, ang effectivity mo ay hindi naman nakadepende sa iyong visibility. Hindi porket ikaw ay non-visible ay hindi ka na effective. Hindi mo kailangan ng stage, hindi mo kailangan ng spotlight para maging epektibo kasi kilala ka ng ating Panginoon. Be secure where you are. Where you are is not an accident. Huwag mong pagdodaan ng iyong sarili. Minsan kasi mas may tiwala ka pa sa ibang tao kesa sa iyong sarili. Always remind yourself, minsan mas kilala pa tayo ng Panginoon kesa sa pagkakilala natin sa ating sarili sapagkat siya ang lumikha sa atin. Ano sabi uli? Before I formed you in the womb, I knew you. Pero hindi pa nagtapos doon. Before you were born, I set you apart. Everybody say, I set you apart. Wow! Ano ang sinasabi ng Panginoon dito? You were consecrated. You are sanctified. Pag sinabi mong consecrated and set apart, you are reserved for a special use. Ibig sabihin, bago ka pa man likhain, meron ng purpose, meron ng destiny na inilagay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kumbaga parang ang isda, nung nilikha ng Panginoon, meron na munang dagat na paglalagyan. Ang ibon, bago nilikha, meron na munang sky na kanilang titirhan. Ganun ka rin. Dumating tayo na may finished work na. Meron nang ibinigay at inilaan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. And all we have to do is what?
to recognize there is a purpose for your life para malakaran natin yun. You were set apart and consecrated for that purpose and we should walk in that purpose. Amen? Pangapat, at ang pinakahuli, you were appointed. Ano sabi ng scripture? Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. Now that word appointed is a strong Hebrew word for chosen. Ano sinasabi ng Panginoon? I chose you. Pinili kita. Wow, it feels good to be chosen. Ang sarap ng pakiramdam na may pumipili sa'yo. Ang sarap ng pakiramdam, it feels special that somebody saw you fit for the role. Ibig sabihin ko, ano man ang purpose ng Panginoon sa'yo, hindi ka lang basta consecrated for that purpose. Ikaw mismo ang pinili ng Panginoon. Ano sinasabi ng Lord kay Jeremiah? Walang ibang pwedeng gumawa nito kundi ikaw. I find you fit. I find you fit for this role. Walang ibang pwedeng gumawa nito kundi ikaw lang. Napakagandang pakinggan mga kapatid na kung ano man ang pagtawag ng Panginoon sa iyo. Amen? Bawat isa sa atin ay may mga kanya-kanyang role na gagampanan. Bawat isa sa atin ay kinonsecrate ng ating Panginoon. At kung si Lord ang pumili sa iyo, nakikita ng Lord na fit ka doon. Saktong-sakto ka. Maaaring hindi mo makita yan sa ngayon, pero kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoon, ipapakita ng Panginoon sa iyo na meron siyang malaking pagtawag at purpose sa iyong buhay. Tingnan nyo tayo, pag pumipili, mapili nga tayo eh. Sa career path natin, mapili tayo. Sa mga kaibigan natin, mapili tayo. Paano natin sila pinipili? Minsan, based sa personality. Minsan, pag magaling mga libre. Biro lang. O sa career naman, kung ano mas mataas na sweldo. Pero ang Diyos, imagine niyo, pinili tayo ng Panginoon hindi dahil sa ating social status. Hindi dahil marami tayong pera. Hindi dahil mataas ang sweldo sa ganito at okay ang ating personality. No, God chose us out of pure love. Ang basihan ng pagpili sa iyo ng Panginoon ay ang kanyang pagmamahal. Alam ng Diyos na hindi ka perpekto. Alam ng Lord na si Jeremiah ay masyado pang bata. Alam ng Diyos ang iyong kahinaan. I woke up to the silence where your voice used to be. Found a stranger in your place, a ghost of you and me. The city lights outside my window, they don't shine so bright. Since you walked away, I'm left to face the dark of night. Your whispers still echo, a haunting melody. A siren's call that beckons me to the shadows of our memory. Where love and lies entwine, a fatal heart of mine beats to the rhythm of your deceit. A love that's lost in time. But shadows in the night, they whisper your name. A melancholy hue that stains my heart in flames. I'm searching for the truth in the eyes that used to love. But like a mirage you vanish, leaving me to rise above. Alam ng Diyos ang iyong mga limitations. Alam nga ng Diyos na ikaw ay maaaring bumagsak, pero pinili ka pa rin ng Panginoon. Pinili ka ng Diyos bago mo pa man siya piliin. Yes, you messed up, but the God we serve is able to fix you up. Entrust yourself. Entrust your life to the Lord. You are not a mistake. You are not a miscalculation. And yes, you are too messy and too broken. But I pray in Jesus' name that the blood of Jesus will be like a fountain that will wash away all your sin, all your guilt, and all your imperfections. My friend, pakiramdam mo man, you don't have what it takes, I want to remind you today, pinili ka ng Panginoon. God bless you. Thank you for watching.